Ayan, dahil mainit ang panahon, naglagay tayo ng paliguan ng mga ang ating mga pliers. So ayan, yung gustong maligo, maligo sila dyan. Kasi napapansin ko, dito sa inuman, sila, parang gusto nilang maligo. Kaya, nilagyan ko na ng tubig. So yung tubig natin, nilagyan natin yan na apple cider at saka isang dakot na asin. Yung tubig siguro mga siguro yung mga 2 galon yata yun, 2-3 galon yung nilagay ko dyan. Ito yung timba eh, 2 nito. Siguro mga 5 galon, 4 to 5 galon siguro nilagay ko dyan, 2 timba kasi. Yan, para maligo sila. Para maligo. Yan o. Tuwan-tuwa sila sa tubig. Kaya lang, dapat yata 2 yung nilagay ko. So, maghahanap pa tayo ng isang ganyan. Marami rin ganyan. Meron pa akong gray niyan eh. Ako saan lang na itabi. So, kasi matagal tayong hindi nagpapaligo ng kalapate ngayon lang. So, yung ating nilalagay dyan is yung apple cider at saka isang dakot na asin. Ayan, nililigo sila. Ayan, tuwan-tuwa sila. Ayan, nakakatuwa. Ayan. Bababaran ko na yan hanggang mamaya ng tanghali. So, ayun, para yung mga gustong maligo, maligo sila. So, yung iba kasi hindi mo kasingit eh. Ayan, gusto sumingit eh. Siguro ano rin sila, palit-palit na lang muna sila dyan kasi isa pa lang yung ko, ang tawag ba dyan, basin. Yan, nasanay natin na yan, maligo silang kusa. Kasi kung isa-isayin natin yan, napakahirap. Stress na yung ibon masyado kasi huhulihin mo pa tapos paliliguan mo. Stress na sila masyado, kaya tinuturuan natin silang maligo dyan sa ganyan. So actually kusa naman silang napapansin ko lang kasi pagka dito sa inuman nila, nagaan sila para dito. Yung ginagawa pag naligo dito sa tabi, kumukuha sila ng tubig, parang winibisik nila sa katawan nila. So kaya naglagay ako ngayon. So first time natin magpaligo itong taon na to sa mga pliers natin, kasi kung natatandaan nyo, ito mga young bird, ito karamihan mga young bird, mga papisa natin. So ito kasi yung kukumpleto ng North natin, North Derby. So next month siguro mag-toss na tayo, mag self toss na tayo kasi rume-ranging na tong mga to. Although hindi masyadong matagal yung ranging nila, importante nakikita natin sila lumalayo. Para sa akin to para sa akin to. Yun naman dito, yung tinimpla ko dito sa dito sa paligo nila na almost 5 galon na tubig. Ano yan, isang dakot na asin tsaka 2 takip ng apple cider. Yun lang. Yun lang yung nakagawian ko, pero hindi ko sinasabing yun ang tamang dosage kasi ako naman po bilang isang newbie rin, tatanong-tanong lang din tayo sa mga fancier na kakilala natin. So ganun lang daw yun, ganun lang. Kaya ganun din ang ginagawa ko, pero hindi po yan scientific. Ganun lang po, disclaimer lang po. Kasi kaysang ilagay ko dyan yung mulatayon, wala kung mas lalong matindi yun. Hindi ko rin malason yung mga ibon natin. Usually pag nagmamalatayon ako pag yan, force bat, pag nakikita kong may mga kuto sila, nagpo-force bat ako. Pero pag wala naman, yan, ganyan ang ginagawa natin. Lagyan lang natin sila ng dyan, ng basin o malaking container ba tawag dyan, o planggana. Yung gustong maligo, maliligo sila dyan. So nakikita nyo naman yung mga gustong maligo, lulubog sila ron, tapos aalis na rin. Yung iba nga nandito na yun, papatuyo na. So yun, tapos yung design ng loft natin, actually puro puro dati, puro lang yan, puro steel matting.
Kaso sinasabi nga nung ating mga fancier, masyado raw akong open sa hangin ang mga ibon. So madali daw sila magkakasakit. So dapat daw mayroon akong parang windbreaker dito. So nilagyan ko ng yan. Dito ng net. Tapos dito sa likod nilagyan ko ng tolda. So ang purpose naman dyan para pag sa gabi hindi sila may istorbo kasi blackout dyan. Dito kasi daanan. Ayun bahay namin. Hindi sila may istorbo sa gabi. Masarap ang tulog nila. Hindi sila na-istorbo kasi nakatalikod sila sa karsada. Yeah, ganyan. So, yun ang improvement na ginawa natin. Kasi open na open to dati. Pero naobserbahan ko naman yung ibon, matibay sila sa init eh. Yung mga ibon, ayan, nakakatuwa o yan. Nakakatuwa, nag-grooming, gino-grooming nila yung sarili nila. Isang young bird ko nadula sa tuktok. Ayaw sumama. Pero iba mga na eh. Yung iba sumasama din dun, ibang young bird, yung pinaka last batch. Ayun lumusong yung isa. Yan, lumusong yung isa. Ligo din siya. So, pala yung magpapalit-palit na sila dun. Yan, ang ganda. Natatignan, no? Pag naligo sila, nag-grooming sila sa sarili nila. Ayan. Nakakatuwa. So, yun, kahit na mainit, nagtsatsaga si Lolo na para obserbahan sila. Ayan, no? Kasi yun especially yung sakit, dapat lagi natin silang namomonitor kung may sakit. Experience ako rito pag may sakit yan, yung pinapahid yung mata sa pinapahid yung mata sa pakpak, sa balikat. Yun sa mga one eye cold. Pag nakita kong ganun pinapahid na, malapit na yun, magluluha na yun. Or makikita mo medyo may luha na yung isang mata pagka pinapahid sa balikat niya yung mata. Mapapansin nyo naman yun eh. Kasi sabi nga nila, lagi nating obserbahan yung mga ibon natin para makita natin kung ano yung mga sakit nila. So far naman ito, yung mga ibon natin malalakas yung mga ibon natin. So rito yung mga nandito is tatlong batch na pala to. December born, January born, tsaka February born. Yun lang naman yung ating pang north. December born, January born, tsaka December, January, tsaka February born. Yung huling-huli natin February born. So yung sa February born natin, meron pa tayo siguro ilalagay 4 o 6. Kung hindi marireject yung 2, 6 pa idadagdag natin dyan. Kaso iniisip ko pa kung isali ko ng wildlife race yung huli. Kasi hindi pa nga sila naka-viewing dito. Nandun po sila sa isang cage. Yung 4 nandun sa cage. Yung 2 nandun pa, hindi ko pa ginawalay. Napalakas nga. Kasi meron ako nung inbred kulay itim mga anak. Dark checkered. So yung pong ember ko talaga naglalabas ng dark checkered. Yung dark checkered ko na napalabas dati, umabot siya ng sorsogon bago nawala. Ewan ko ba bakit ganun, ewan ko ba kung nalambat sila o paano. Kasi ang gagaling ng ibon natin, 2 balik na yan sa Quezon eh. Quezon, 2 balik yan. Daming 2 balik yan sa iba't ibang lugar sa Quezon. Wala pa. Although ganun talaga yung karera. Sabi nila kasama daw yung lambat eh, pero nakakabuisit. Diba? Hindi mo talaga makita yung talagang performance ng ibon mo eh. Ang gagaling ng ibon mo sa training. Pero pagdating mid-toss naman sila. Hindi naman tayo nagpabaya sa mid-toss. Bigla na lang hindi uuwi. So nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang yung karera natin ng kalapate. Nakakatawag dito, nakakadismaya, nakakadiscourage, ika nga, diba? Kaya biro mo yan, pag-uukulan mo ng panahon, pera, yung pag-aalaga ng kalapate, biro mo simula breeding hanggang sa lumipad sila, hanggang sa mag-training ka sa kumarera, diba? Kubos ang oras mo rito sa totoo lang.
Ayan o, nakakatuwa. So yun mga kalolo. Yan mga kalolo, yan, update at saka yun, paano tayo magpaligo ng ating kalapate at yung reaction nila sa tubig pag naliligo sila. So yan, mukhang masasaya naman po yung ating mga ibon. Masasaya naman po sila. So yan, yan si Lolo, yan. So yan. Yan, maraming salamat sa panonood mga kalolo. Peace out.